Hi everyone! Kamusta na kayong lahat? Ang buong mundo, sa lahat ng mga nakikinig dito sa video ko, sana ay nasa mabuti kayong lahat ng kalagayan. Kami dito okay lang. Today is Wednesday, 6 something na ng gabi ngayon. Just finish our dinner and maaga rin akong natapos today magtrabaho. The weather is like 58 degrees. Maganda sana kasi kaya lang rain naman kaya wala pa rin, hindi pa rin kami makapag-have fun sa weather. But anyway, we cannot complain. Ganun talaga dito every year. So, normal lang yan sa amin. So, anyway, today is February 28. It's Noah's birthday. Shout out to Noah Molinax, my son-in-law. Today is his birthday and hopefully he enjoy his day, his special day na kahit na we cannot celebrate kasi ano pa yung bata, quiet pa siya. So, wala tayong magawa. So, just give him a space for now. But all we have to do is greet him for a special day. Nakakalungkot kasi ito yung last kong message sa kanila nung andito pa yung anak ko for occasion. Kaya ganun talaga ang buhay. Malungkot kasi maalala mo lahat, bumabalik ka lahat sa mga time na nung andito pa yung anak ko. Kaya hindi yun madali sa amin. At lalo na ngayon, it's winter, Easter is coming. So, kahit hindi exact date, same date, still, yan ang time na it's really hard to accept na, thing happened to her. So, ganito na lang ako, paulit-ulit na lang ako sa mga kwento ko, kahit na ganito lang, nakakatulong din to sa akin kasi I can release. Kasi pag ganitong mga okasyon, nakakalungkot kasi kahit papano may mga talagang mag-reach out kami both pag may mga birthdays and any occasion. Talagang very consistent kasi talaga yung anak ko. Kaya I'm so glad. Kaya lang ganun talaga, wala tayong control sa lahat. So anyway, itong mga week na to, syempre wala pa kaming pwedeng magawa dito, like I said, dahil nga sa weather. Plus but it doesn't mean na hindi mo na ma-enjoy yung buhay mo. It's up to the person kung gusto nyong mag-enjoy. Kaya enjoy lang. Tapos actually yung mga, at least ang trabaho ko is I'm dealing with people. Kahit pa paano I enjoy the conversation. May kausap ako kahit na ako lang, kahit na work from home ako, at least I have people like every day. So, I'm okay pa rin. So, yesterday, hindi ako nag-busy kasi I have the doctor's appointment yesterday because I haven't seen my doctor for like more than a year. Actually, kundi dahil sa mga medication ko, I rather, not to go to any doctor at this time kasi I don't feel like going. Feeling ko is I'm okay. Yung bang ayoko pang ma-disturb, but like I said, hindi naman pwede dahil my insurance will not gonna pay for my hindi makapag-issue kasi ng medication yung doctor ko, and he really need to see me. So na-miss ko lahat ng any check-up last year kasi like I said, I don't feel like going. But this time I have no choice kasi I have thyroid problem and I really need to get my medication. So wala akong mga kung ano-anong lab last year, and I don't even have flu shot. But yesterday I have 2 shots plus
the blood work. Kaya sana okay lang kasi I'm not sure kasi I gain weight plus because I cannot exercise like regularly like before. Hindi ako masyadong active. So hopefully hindi tumaas yung mga vital ko para I keep my yung wala akong maintenance. So sana nga, so we'll see what's gonna happen kasi i-check lahat, even my thyroid, lahat yun malalaman in 3 days hopefully makuha ko yung result. So sana everything is okay. Anyway, syempre pinagalitan ako ng doktor ko kasi I haven't seen him for like more than a year like I said. Buti na lang mabait ang doktor ko. My doctor is my client. So the reason, kahit papano, medyo spoiled ako ng konti, but syempre hindi naman din natin siya pwedeng i-abuse dahil meron din namang law na hindi dapat may mga protocol na dapat i-follow, kaya wala akong choice. Siyempre, pinagbibigyan ako ng doctor ko because what I'm experiencing right now. But actually, siya lang ang ganon. Maybe because yung, like I said, inaano niya lang dahil sa nangyari sa akin. Plus, my mom passed away last year. So, parang patong-patong ba yung mga dinadala kong problema. But, okay na. We're good. We're good now. So, yun nga lang, syempre, I can never go back to my normal life dahil hindi ko alam kung hanggang kailan itong up and down namin kasi wala naman kaming choice dahil gusto naman namin talagang ma-better, gusto rin naman talaga naming mag-keep going. I mean, yung ayusin yung buhay namin. Gusto naman din namin yun. But the thing is, talagang yung pain sa puso namin ay hindi ganun kadali. Kaya, I know a lot of people are like very happy na nakikita nila kami ngayon. We're doing a lot of activities, kasi we're trying to force ourselves para, mayus kami sa dati naming routine. Although, napakahirap kasi tumatawa ka kahit na hindi ka naman happy. So, wala kaming choice kung hindi keep going. Alam namang magdrama ka when you're outside. Siyempre, you're trying to control yourself, your attitude, your temper. Kaya, what can we do, right? Anyway, ang lagi ko kasing problem is yung sleeping issue ko, but I refuse to get sleeping pills because napakahirap mag-function pag you're taking sleeping pills. But sometimes I really need it. But I am trying, yung mga allergy for now kasi talagang I'm trying to help myself na wag ma-use sa any medication because I know it's not good for my health. So, that's I refuse. But yung siyempre sa thyroid ko, that's my lifetime medication, Kaya, ayun, tsaka yung ibang kailangan kong gamot. So, anyway, ganun lang. So, marami akong mga client ngayon na kahit papano, nalilibang din ako kasi ang dami kong mga story naririnig sa kanila, and actually, nakakatawa kasi they are very open to me now. Talagang siguro they're trying to comfort me na gusto lang nilang ipa-feel sa akin na I'm not by myself. Sila din, meron ding mga dinadalang, hindi madali, but siyempre magkakaiba naman kami ng kaso. Katulad dito sa group support ko na it's a big help din yun kasi actually ang dami-dami kong followers, ang dami-dami kong kailangang sagutin sa mga comments nila, but hindi na ako nakagawa ng YouTube ko kasi I wanna, upload like every day on my YouTube, my channel kasi this is my way to release. Parang I'm very happy na if I release. Kasi parang ang feeling ko lang naman is kung meron man yung mga taong nahihirapan din na katulad namin, at least naiintindihan nila na this is normal, na pare-pareho lang kaming hindi,
hindi happy, pare-pareho kami na nahihirapan but keep going lang. Kaya yung mga nagme-message sa akin doon sa may group support namin, nakakatuwa sila kasi talagang ewan ko kung anong meron but I can see parang nata-touch ko yung attention nila, nata-touch ko yung puso nila na we have conversation about our sa anak naming nawala na. At talagang yung iba sobrang tagal na nawala ang mga anak nila but they're still there, they're still fighting for their life. They're still fighting for their yung pain na nararamdaman nila, their anxiety and their depression. Ngayon ko lang talaga honestly naintindihan ang feeling ng depression. Actually last time I have a client na bata. Nakakatuwa yun kasi I know he has a problem but nakakatuwa sila. Yung mga bata talaga pag ang hirap talaga kasi ang mga bata sometimes yung mga magulang nila hindi nila naiintindihan. I mean, naiintindihan nila but they're not hindi sila kumbaga open na mag-share. Parang hindi sila comfortable. Ako kasi pag kinakausap ko yung mga client ko, especially yung mga bata, I'm trying to open a conversation, what she want. And ano ko sa kanya, tinanong ko siya, dahil magtatapos na siya ng high school, magka-college na siya, tinanong ko kung anong gusto niya. Sabi niya, actually hindi niya alam, sabi niya gano'n kasi hindi pa siya ready na magpatuloy ng school. Ngayon, sabi ko naman, it's okay. Maybe, sabi niya sa community college, magkukuha muna siya ng something. So, sabi ko naman sa kanya, it's okay kung if you're not ready, you're not ready. Kasi may mga taong ang school sometimes is yung pag hindi mo feel like me, sabi ko nga sa kanya pareho ko kasi ako, nung bata ako, I'm not ready to go to college kasi nung nag-aaral ako, halo-halo yung hirap, yung mga, I have to provide for myself, yung mga ganong bagay na dumating yung point na I have to provide for myself in the middle of my high school year. So, kasi gusto ko rin naman maging independent na and I know na wala akong ine-expect but to find a way para mag-survive din kami at para makapagpatuloy kami ng aral. But anyway, when I was in high school, talagang ang dami kong pinagdaanan na talagang ang pag-aaral sa akin kumbaga papasok lang ako because I need to go to school. But yung to concentrate my study, hindi ko magawa because ang dami-daming umaano sa utak ko dahil hindi madali, especially in Philippines dahil what do you expect for my age? Ano ba ang pwede kong pasukan? But I'm so glad that I made it. Hindi naman ako napasama. At saka nagpapasalamat ako that I met my husband na hindi ako nakamit ng salbahing tao, na at least hindi ako napunta sa wrong direction dahil syempre during that time marami din matitempt ako. Syempre marami akong mga nakita na kung wala na akong choice talaga, I have no choice but to be like them too. But the good thing is, like I said, I met my husband when I was in high school. So, siya ang naging kaibigan ko. Kaya, we're both, yung quiet lang siya, hindi siya masyadong mabarkada. Kaya, siguro, naging close kami kasi nag-click kami na magkasama kami parate. And he was very caring naman dahil siguro sa drama ko rin sa buhay. But anyway, so, yun ang naging buhay namin until, hanggang sa ngayon magkasama na kami kasi since nagkita kami ng husband ko, hindi na kami naghiwalay. Pero naghiwalay kami, alam nyo, 7 years na kaming nagkahiwalay ng asawa ko because he's waiting for his paper. And then yung time na dumating na he has to go, alam nyo,
Kaya naiintindihan ko si Noah, kasi yung feeling ng, mawalan ka ng kasama. Kami ng husband ko nagsama lang kami like 3 years, nung nasa Philippines kami, and then, 7 years kaming nagkahiwalay. So, feeling ko namatayan din ako noon kasi siyempre pupunta siya ng Amerika, so I'm not sure kung kami pa, and it's really hard to accept because siya lang yung naging kasama ko na nakita kong nagkaroon ako ng buhay, at saka nagkaroon ng kulay yung buhay ko, at saka yung naging seryoso kong tao sa buhay. So, it's really hard. Kaya imagine 3 years lang kami, what for Noah is 9 years sila magkasama ng anak ko. So I understand his feeling na he wanna be quiet, and as much as possible he's trying to stay away from everyone. Ganun din naman yung feeling ko, kaya lang wala naman akong choice dahil ang business ko is is a customer service, so I'm dealing with people, so I have no choice but to contact with people. Talagang may conversation, hindi naman ako pwedeng magtrabaho lang ng, I'm not talking to my client, or tao yun. Hindi yun katulad ng papel, okay lang, hindi mo kausapin, pero it's a big help yun sa akin kasi imagine kung wala akong ganyan trabaho, baka nasiraan na ako talaga ng ulo dito sa bahay. Imagine, andito ako sa bahay, hindi ako nakakalabas, so talagang very, very sad. Kaya I cannot wait until we retired. At least ma-enjoy namin yung buhay namin, we can do something. Kasi right now, it's not easy kasi we have to provide for our everyday needs. Marami kaming bills na need to, magtrabaho talaga ng trabaho, hindi yung banjing-banjing na trabaho. Kailangan talagang magtrabaho. Kaya isinisingit namin lahat yung mga kahit papaano mag-enjoy, kahit na hindi kami happy, we're trying to enjoy talaga. So that's what we're doing. So actually, yun nga nangyari sa amin ng husband ko. Umalis siya, but 5 years straight hindi ko siya nakita. But I told him, binigyan ko kasi siya ng ultimatum kasi I'm not really sure kung babalikan niya ako o hindi. But anyway, he never stopped. He never yung bang may nakita ako na ano na siya, yung parang wala na siyang interest sa nabalikan ako or something, because he sent me letter like almost every day. Kaya yun ang nagpatibay sa loob ko, sa makakapag-intay ako kasi at yung support niya sa akin. So I was able to wait, pero honestly nung nakita ko siya first time after 5 years, is a different person talaga. Yun ang feeling ko. Hindi ko na siya makilala, hindi ko na siya hindi na yung dati yung nakikita ko before na parang hiyang-hiya ako na hindi ko maintindihan. Yun yung feeling ko. And then after 2 years, nakasunod naman kami after na magpakasal kami sa Pilipinas. Tas dumating ako dito sa Amerika ng after 2 years. So after a year, nagkaroon ako ng baby. Kaya yung first year ko dito is very, very, very sad kasi I am not used to this place, and very, very, sa amin yun, very totally different yan sa buhay ko sa Pilipinas. But since I'm with my husband, I am so, I don't care. Kasi pag kasama mo, may kasama kang tao na gusto mo, hindi mo nakikita yung mga pangit, lahat masaya, lahat maganda. So, I'm so glad dahil nakapagtiis kami, makapag-intay. Kaya, I am so happy, I'm so blessed na yung asawa ko ay bumalik, binalikan ako kahit papaano. Yun yung mga blessing na talagang I really appreciate. Although talagang ang pag-iintay ng hindi ka sigurado is nakakasira din ng ulo. Actually, talagang naramdaman ko yung hirap ng, naiwanan. Hindi yun madali. Parang feeling ko end of the world ko na, pero buti na lang meron din naman ako napaglibangan kasi my sister-in-law
So, yung sabay-sabay silang magkakapatid na umalis and then niliwan niya sa akin yung anak niya. Although hindi naman ako marunong, I'm only 21 during that time, 'di naman ako marunong mag-alaga ng bata. But you know what? She is a blessing for me kasi I learned how to, you know, become a mom. Naintindihan ko. Kaya bago dumating yung anak ko, lahat ng mga mistake ko dito sa bata na ginawa ko, I'm trying to change everything na nakita kong mali sa ginawa ko sa kanya. Kasi hindi ko naman alam yung feeling ng being mom, but the only thing I know is i-keep ko siyang safe. Kaya actually, na-feel bad din ako, may regret din ako na sana ibinigay ko din lahat ng laya dito sa bata. Pero I think mas strict ako sa kanya compare sa anak ko kasi 'pag anak mo pala, kahit na ayaw mo, nafo-force ka gawin, yung mga hindi mo, wala kang choice kundi, nag-e-end up magiging yes na yon. Pero itong bata na 'to nung nasa akin siya, she's a very, very nice kid talaga, very patient na bata. Kaya lang, you know, naawa ako kasi, nakita ko yung bata 'pag kaya ang dami kong mga anxiety, I mean, not anxiety, it's, ang dami kong, nagiging paranoid ako because of my experience. Kaya nung pagdating sa anak ko, parang lahat gusto ko maging perfect, lahat yung magawa ko sa kanya. Hindi ko magawa yung mga mali ko. Kasi, nung bata ito, yung kasama ko, siyempre takot ako baka mapahamak siya. So, ang dami ko talagang rules sa kanya, hindi siya puwedeng yung katulad ng bata diyan pakalat-kalat sa kalsada. Pero you know what, hindi ko naramdaman ko yun sa anak ko kaya lahat ibinigay ko sa anak ko, lahat ng kaya kong ibigay sa kanya. Although, hindi ko lang siya kayang iwanan kahit kanino kasi I don't trust anyone. At saka ano, kaya nag-end up ako work from home ako since she started, full-time sa school because I don't wanna, you know, my daughter, I don't want her to go any babysitter na hindi ko trust. At saka, I don't trust anyone. Dahil nga, naging paranoid ako dahil naawa ako dun sa may bata na iniwan sa akin. Kasi, itong pamangkin ko, what if walang hiya akong tao? What's gonna happen to this kid? Puwedeng maraming mangyari sa kanya na you know, walang control yung mga magulang niya dahil malayo sila. So, papaano kung mga salbahe or mga psycho ang mga napag-iwanan sa kanya, papaano? We can do everything kung gugustuhin namin. So, yun na ang mga fear ko nung pinanganak ko yung anak ko. I don't want her to be with somebody else kasi di ko alam kung anong klase silang tao. So, talagang I find a way talaga na to stick with my daughter and take care of her, and ako ang mag-discipline sa kanya, hindi yung anybody else. Kaya tinuruan ko siya lahat ng, you know, alam kong inaakala kong tama na tayo namang magulang, di naman natin alam kung, you know, wala namang qualification ng being a parent. We're just doing our best, you know. Pero I'm pretty sure my daughter enjoy her life kasi talagang kahit papano, kahit hindi namin naibigay yung mga bagay na alam naming makakasama sa kanya, but at least we try to give everything she want para ma-enjoy niya rin yung buhay niya. Pero wala naman akong regret sa nangyari na, I stay with my daughter kahit na hirap ako, dinala ko yan sa tinray. Ang dami kong tinray na trabaho na puwedeng fit sa schedule ng anak ko. Pero ang the best talaga is work from home. Talagang hindi kami parehong hirap kaya I stick with this job, and I'm so glad na I have a talent na para kumita ako dito kahit nasa bahay lang ako. And I am very ano sa mga mga clients ko, sa mga tao, I don't know, kahit papaano, sabi nga ng anak ko, "Mom, you know,
yung mga tao sa'yo is, very very ano sila sa akin, very open sila sa akin. Magaang ang loob nila sa akin, which is yun ang kasi ang ginagawa ko ay inaano ko yung mga tao na maging at home sa akin, and most of my client are, kung ako salbahe, siguro yung mga client ko nag-aaway-away kasi I know all their story. I know sino yung mga kaaway nila, sino yung mga ano, but I know how to deal with them na hindi ko sila pag-away-awayin kasi kung sasabihin ko, o yung sinabi ni ganito, sinabi ni ganyan, malaking gulo yun at saka ayoko, ma-stress lang ako doon pag nadawit ako sa mga problema nila. So anyway, ito na lang muna at medyo mahaba na naman tong kwento ko. So till next again, I will try find another story for you guys. Hindi bali malapit nang maggumanda yung weather, kaya I can show you outside, and like I said, I'm so excited na puntahan yung mga places na kinalakihan ng anak ko. Like I said, kasi maraming beses kaming naglipat, kaya maraming places na natirahan yung anak ko. At kasi ang goal ko noon talagang I want her to, raise my daughter sa magandang community. Kaya talagang we work hard para mabigyan namin siya ng at least better na life compare sa amin. Anyway, so next time again, I will see you again next time, na sana please continue follow me kahit papano. Ito, kung makakatulong sa inyo is good, kung if not is like, just ignore, but I'm trying not to give you too much pressure because ayoko naman, dahil lahat naman tayo dito ay pagod na, lahat ng mga tao, most of us now, itong generation na to is working, so makikinig ka pa ng mga negativity, but this is not a negativity. I'm trying to be positive as much as possible. Okay, so medyo overwhelmed ako ngayon kasi it's Noah's birthday. Usually, kahit papano, may mga konting, kahit papano, may greeting, pero meron pa rin naman, but like I said, quiet na lang muna kami. Okay, so thank you so much. Till next again, God bless us all. Take care, everyone. Till next again, okay? Take care.